Tanan nilang gibuhat sa sulod, dakbayan sa Davao, Tibok Pilipinas. Lahat nilang gagawin sa loob, illegal yan. Marami silang dinadala mga gamit, sako-sako pa. Pumupunta sa mga kwarto namin. Pati mga bag binubuksan. Nagsiserve ka ng search warrant? Ang hinahanap yung masakto ba sa bag? Bakit? May itatanim po sila. May itatanim sila. Mga droga, mga illegal. Diyan ba kayo magaling, sir? Farmers! Sir, gawain ba yun ang matinong pulis? Hindi! Mga farmers din! Sir, kung nasa sakto kang pag-iisip, hindi mo yan gawin, sir. Fair play po tayo dito. Sabi niyo, trabaho niyo lang yan. Okay, we'll let you go inside, perform your job. But the question is, how did you conduct your operation, sir? Bakit may pang-abuso, sir? Hinayaan na kayo makapasok, hinalugog lahat. Lahat dyan hinalugog nyo. Many times, numerous times. Tapos sabihin nyo na nag-resist kami? Kasabot ka, sir, o sa justice? Ikuha ninyo na sa mua, sir. Tapos nag-announce karoon ng Davao Live, Kakuntsaba. Power interruption. 12 a.m. to 3 a.m. Oh. Pero dili mo hawa diri. Kasi pagtanggalan ninyo yung mga microphone, mga suga, sir. Sir, we are decided to stay here. Yes! We are decided. Oh! Magkinahon sa man, sir, di ninyo mapahawa. Pahawa sa inyo mga pulis diri, pahawa sa ninyo ng bangag ninyong mga presidente. The Kingdom of Jesus Christ, we withdraw our support from the Marcos government. Why nabuhat nga tarong na kabalumuana? Okay. Record tanan. Amina mo diya. Naay mga pulis nagdalag mga baril. Nagdalag mga baril ni sampa dira gikan sa likod namo ha. Ni sampa dira sa likod sa mga top ni baba dire kay nadring gate na sila dire mga pulis. Tunulan nila og mga baril. Sir, saksi mo ana sira. Kanang ubang pulis diha basig dili na mga pulis nga tinuod. Mao na brutal kayo. Pero ang uban diha mga pulis po na kanang mga mangtas kayo way kasing-kasing. Mag-plant sila baril. Uy, sir, late na yung pag-plant o baril. Ano man? 2 days, 2 nights, sige mong search, wala mo'y nakitang baril. Unya, karon, bigla-bigla, makakita mong baril. Ito! Sir, nanawa, sir. Ha? Nanawa ninyo. 2 days, 2 nights, grabing search, sir, tanang area. Wala gyud nakitang baril. Limpyo tanan, way mga droga tanan. Tapos karon sir, mananom og baril. Late na sir. Late na kayo sir. Grabe matulog ninyo! Pinahagok pa! Oh. Mga media, tanawan yun eh. Mugawas og mga balita, unahan na nato ha. Unahan na nato. Mugawas og mga balita nga kita daw nag-krisis. Kita daw ni sukol sa mga pulis. Kita daw na nag-implement sa lawful order. Nibabag daw ta. Nibabag ta? Wala! Na sila diyan sa sundo, sige nag-search. Ugba ha, ang anggulo sa balita. Hangyo lang may taga Davao Media, please. Davao Media, kabalumin ay mga tarong diya sa inyo ha. Hangyo mi sa inyo ha, mga ma'am, mga sir. Can you air the truth? What is inside of us na matinuod? Nakita ninyo na may mga kamera, di ba? Nakuhaan ninyo. Ayun yung baliktara, sir, ma'am. Unta, kauban mo na mo, tibok dakbayan sa Davao. Taga Manila, di na ta mag-expect anak, tanan-tanaw ni gawas sa mga balita tanan. Pero ang tinod ng kahitabo, diri sa nasod on the ground. Kabalo mo sir, naghirap ta tanan. Kamu mga pulis, naghirap man pud mo. Tungod anig pang-administration. Oo naman yung time, gisugdan na namo. Ang amo mga kaigsuunan, pila may kamilyon. Padulong na dito, Manila. Ipanawagan na mo ang mga kaigsunan all around the world. Pati mga OFW nga bisan di kagataga kingdom. Pero na kay malasakit, punong-puno ka na. Lahat ng may mga malasakit, OFW, lahat ng mga kingdom citizens all over the world, isa lang po na hudyat ang hinintay nila. Lilipad na po silang lahat. Magkita-kita po tayo dyan sa Malacanang. Yes! Ang ating mga kapamilya dyan, kapuso, kapatid, ayusin natin ang pagbabalita natin, ma'am sir. Let's be fair. Let's be fair. Huwag kayo matakot na ipasara kayo katulad ng SMNI.
Kaya sa tumayo sa katotohanan, huwag kayo matakot. Kung tatayuan niyo ang katotohanan, back up ninyo ang taong bayan. Huwag kayo matakot. Kunin niyo yung side namin. Mga opisyalis sa kapulisan, aside kay Torre, alam ko hindi yan nakikinig. Hindi yan, many times. Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. We've seen that many times pag-implement niyo yung operation dyan sa loob. Iba yung sinasabi mo, General Torre, iba yung ginagawa mo. Nililinlang mo kami. Porkit ba't sumusunod kami, nililinlang kami, at inaabuso kami. Alam po namin yan lahat, pero nagpakumbaba po kami. Kayo mismo, mga kapulisan dyan, labas-pasok kayo dyan. Nakita ba yun, naging marahas kami sa inyo? Kayo po ang naging marahas sa amin. Walang kami kalaban-laban. Nakita ba yun, may baril kami? Sir, kung may baril pa lang kami, sir, yung time na papasok pa lang kayo, nadanak ng dugo doon pa lang. I assure you that. Kung basagulero kami at hindi kami sumusunod sa batas, as what you said there, that we have to follow laws. Kung hindi kami sumusunod sa batas, sir, hindi namin kayo pinapasok sa aming compound. Kahit illegal yon, mag-serve lang kayo ng warrant of arrest. Bakit nag-search kayo? Search of warrant na yun? Warrant of arrest yun. Hanggang ngayon, sir, nandyan pa rin kayo, sir. Kung totoo kami marahas, like what you always repeatedly said in media, sinasabi mo, nga kami nag-resist, marahas, violente. Sir, parang mali yun. Kasi kung marahas, violente kami, sir, dyan pa lang sa gate, yung nakiusap kayo na papasok, hindi namin kayo papasukin. Magkamatayan na. Pero bakit kayo pinapasok namin? Kasi ayaw namin ng gulo. Kayo ang gusto ng gulo, sir. Bakit tumasabi kayo ang gusto ng gulo? Bakit nyo kami tinira ng tirgas? Sagutin nyo, please. Bakit hinampas, pinagpapalo ninyo ang ulo ng mga matatanda namin? Sagutin nyo, please. Tubag! Sagutin nyo. Tubag! Nakita nyo? Madali kaming kausap, sir. Kasi alam namin, you're just performing your job. Palagi namin narinig dyan. Pasensya na kayo, ha? Sinusunod lang namin ang trabaho. Trabaho lang to, okay. We'll let you in. Diba, sir? Walang resistance. Kayo ang nagtirga sa likod, eh. Winasak nyo ang aming tural doon sa likod. While doing the negotiation here, kasi nakiusap si General Torre. Nakiusap. 30 minutes, bago nila gibain ang gate, papasok sila. Pinabuksan namin, sir. Pumasok po kayo. Before nangyari yan na pumasok kay sir, negotiation pa lang, bakit pumasok yung taga-region 30 ninyo na mga marahas? Giniba yung gate, nagtirgas, yun ang sanin, namatay yung kasama namin. Pumasok po kayo. Anong tawag dun, sir? Kami, sir, sumunod kami sa usapan. Usapan lalaki yun, eh. Nag-live ka? Pero kayo, sir, hindi kayo sumusunod sa usapan, sir. Tapos ngayon, nakikiusap kayo na sumunod kami sa inyong batas, sumunod kami sa inyong pakiusap, sir. Mali po yun, sir. Itanong niyo po yan sa sarili ninyo, itanong niyo po yan kay Torre. Kung narinig ba yung sarili niya. Bakit marahas po kayo, sir? Bakit violente po kayo? Binabalik niyo sa amin. Bakit kami naging ganito? Bakit kami naging violente na sinasabi niyo? Dahil ito sa inyo. Mababait kami dito. Ayaw namin ng gulo. Nakita nyo, napaka-peaceful ng Davao City? Napaka-peaceful ng Davao City, sir. Sagutin ninyo. Hindi nyo pa nasagot yan. Bakit pinalitan nyo ang mga station commander dito? Sagutin nyo. Bakit pinalitan ninyo ang DCPO namin na chief? Sagutin ninyo. Bakit tinanggalan nyo security detail si Sarah? Sagutin ninyo. Diba sir, lantarang paggigipit yan? Klaro man yan. Huwag na tayo mag-explain. Alam natin ang sagot. Dito, sir, for 40 years kami narirahan dito. Mapayapa, sir. Past administration, come and go. Past administration, sir. Palaging bumibisita dito. Mga opisyalis sa pulis. Mga tumatakbong senador. Tumatakbong gobernador. Mayor. Tumatakbong konsihal. Tumatakbong presidente, vice president. Palagi yan dito, sir. Hinihingi ang suporta namin. Kahit yung bangag nyo na presidente, sir, humingi po ng suporta namin. Hindi po namin pinagdamot ang suporta. Sinuportaan po namin. Knowing, because we believe the assurance na ipagpatuloy niya ang lahat ng programa ni Presidente Duterte. Pero kita nyo, sir, lahat na nangyayari, puro kaguluhan po. Kung kami lang dito sa loob, ayaw namin makisawsaw sa politika ninyo. Enough na sa amin, mabubuhay na kami. Abundance po kami. Puro po pagmamahal, kabutihan, tinuturo dito sa amin, sir. Nasaksihan nyo yan. Pagpasok niyo dyan, wini-welcome pa kayo. Yes. Hindi namin kayo binastos, sir. Not even a single word dyan sa loob.
Tapos ngayon makakarinig kayo ng insulto. Insult, sir, napakagaan lang po yan. Insulto ito. Pero yung mga pang-aabuso ninyo, namatayan kami. Anong tawag dun, sir? Salita ito sa amin. Pero sa amin, namatayan. Mga kriminal mo! Wala kaming kalaban-laban. Totoo yan. Walang armas. Wala lahat. Need pa ba, sir, magtirgas ka dyan at papaluin mo kami? Lalo niyo yung mga matatanda. Yung nandyan sa taas ng JMC. Alam namin pinagagawa niyo dyan. Kahit nagtatago ka dyan, no? Tatago ka sa Bougainvillea, alam namin. May mga masamang balak yan. Pero hindi nyo kami maisahan. Kahit pa barilin nyo na kami ngayon, manatili kami dito. Saksi ang buong sanlibutan. Amen! Davao City Police Office. Kung kakampi namin kayo, taga Davao kayo. Manindigan kayo. Region 11, different units. Support group. Kahit pa yung taga-opisina, tingnan mo, pinol out, pina-duty dyan. Yung mga nagbabantay doon sa mga rebelde, Pakibato District, pinol out para lang dito sa kanilang operasyon. Sino bang kakampi ninyo? Kami o yung mga rebelde? Sinong kakampi ninyo? Ginagawa nyo kaming rebelde. Magiging sakit kami ng ulo ng gobyernong ito. Kinakalaban namin ng CPP, NPNDF. Kinakalaban namin yan sila Castro, sila Raul Manuel, sila Brosas, Rizal Tiberos, mga utak NPA. Kinakalaban namin yan at our own money and resources. Kinakalaban namin yan sa pangunguna ni Pastor. Ngayon, kinakalaban ninyo kami. So, ibig sabihin, rebelde na kami. Maganda yan. Rebelde kami sa gobyernong ito. Sa lahat ng pang-aabuso na ginagawa ninyo. Kayo mga kapulisan, matino kayo, may konsensya kayo, alam ninyo. Alam ninyo, lahat ng pinaggagawa nyo dyan sa loob, kahit sasabihin nyo na sumusunod kayo ng orders, alam nyo lahat yan illegal. Alam nyo yan. Yung tinatanong namin mga opisyalis dyan na mamatitino, hindi na sila makaimig, pailing-iling na lang. Kasi they know in their hearts, maling-mali ang ginagawa. Maling-mali. Sir, kami mga ordinaryong mamamayan, alam namin, sir, kung ano yung legal at illegal. Alam namin, sir. Kayo mismo, alam nyo yan. Hindi nga kayo makasagot nung tinanong namin kayo. Why you are staying in our own very compound when your search is over? You have to leave the place. Kami, sir, hindi kami nakakatulog. Bakit? Inoccupy niyo yung mga rooms namin dyan. Makatao pa ba yan? Tapos makikiusap ka, Tore? May ginagawa naman sila. O, tahimik sila. May plano silang masama na naman. May gusto nila diba sabi na mag-usap daw. Oh, welcome kami mag-usap. Dito. Video live. May mga camera sila, live feed. Kinatapon nila sa kanilang command center. I don't know if that's PNP headquarters or Camp Kapitipan or diretso sa Malacanang nanonood ngayon. Ito, usap tayo kung gusto nyo. Tatayuan namin kasi kami naka-experience ng pang-aabuso. Hindi kayo makakawala niyan. Lahat ng pang-aabuso na ginawa ninyo, maniningil kami. Maniningil kami. Lahat ng mga kaso, final namin, hayaan namin yun, matagal pa yun. Kasi sa inyo ang batas, di ba? Sa inyo ang Department of Justice, some of the hukuman, di ba? Ibang paraan po kami maniningil. Sa ibang paraan kami maniningil. Naglilingkod kami dito. For all of our lives. Naglilingkod kami dito, sir. Naglilingkod kami sa Diyos. Hindi namin kayo pinipilit na maniwala sa aming relihiyon. Wala. We respect your religion. Why you can't respect us? Binaboy nyo, sir. Inabuso nyo, binastos nyo ang aming compound. Banal ito para sa amin, sir. Sagrado ito para sa amin. Bakit nyo binaboy, binastos? Nirecall nyo mga tauhan nyo, pinabalik sa compound, di ba? Naglabasan na eh. Yung mga polis, naglabasan na, pinabalik sa compound. May operation na naman sila. Aatakihin nila tayo. Well, good. So be it. Pero hindi kami aalis dito. Dadami at dadami po ang mga tao. Parami at parami po kami dito. Kung kayo takot mamatay, wala mga prinsipyo, kaya gagamit na lang kayo ng dahas, tear gas, mga baril. Kami, sir, walang kalaban-laban, pero hindi kami takot mamatay.
Alam namin ang tinatayuan namin, sir. Alam namin na nasa katotohanan kami. Hindi kami aalis. Kakapal at kakapal ang mga tao dito. Ulan, init, araw, wala kami pakialam. Lahat dito, Visayas, handa na sila. Luzon, NCR, handa na sila. Kung kayo mga kapulisan, ngayon pa lang, pumili na kayo. Kung late na kayo pipili, di namin kayo tatanggapin na. Pumili na kayo. Huwag niyong bilugin ang utak namin. Pinapadaan nyo dyan, and then you will release, press media release. Ibabalita nyo sa media, puro kabaliktaran. Magbabasa po kami, nasasaktan po kami. Dahil hindi po yan ang totoong nangyari. Hindi yan totoong nangyari. Kinuha ba nila ang side namin? Yung totoong nangyari, kinuha ba nila, in-interview ba nila yung pamilya sa namatayan? Hindi. Dapat kami ang kinunan ng panig namin. Kinukuha yung panig kay Tory lang, sa pulis lang. Pag sinabi ni Tory na nag-resist kami, yun kagad pinalabas. GMA, sa online news, binasa ninyo? Anong sinulat doon? Hundreds of policemen will serve. Hundreds. Umabot na kayo. Magpa 5,000 na pa kayo, sir. Di ba nagsishift kayo? First group, aalis, pahinga. Second group, pasok na naman. Tapos, kukuha na naman ng additional na tao sa ibang relog. Coming na daw sila. Alam po namin yan, sir. Kasi may mga matitino pang mga pulis na nagbibigay sa amin ng impormasyon. Yes! Marami pa pong matitino kasi sawang-sawa na sila sa pamamalakad na ito. Ikaw na nagkamera dyan, di ba? Nasa taas, yung may trumpa. Naka-uplink ka, cellphone yung ginagamit mo. Starlink yan, di ba? Diretso yan, live feed sa command center ninyo. Ipapabot po namin ang tinig na ito. Kung nakikinig ngayon dyan, si Abalos, si Marbil, si Lisa Marcos, Bongbong Marcos, gusto nyo tatahimik kami? Dalawang paraan lang. Magkikiusap ka dito, okay. Kahit sinong representative ninyo, meron kaming lalatag na kondisyon. Ang isa dyan, paalisin nyo lahat ng personal kapulisan dito kasi amin ito. Ha? Marami pa kaming kondisyon. Pero pag hindi ninyo yan ilatag, hindi nyo masunod kondisyon, sir, malabo po. Alis ka na lang sa posisyon mo. Pero kami, hindi kami aalis. Eto na naman. Ha? Eto na naman. Nasuffocate daw yung mga kasamahan natin dito kasi nagsulog daw tayo ng gulong. Teka lang, ang layo-layo ng gulong, oh. Dito, tinirgas po, nasa gate ang layo-layo. Bakit kami nagsulog ng gulong? Ha? Dahil nagtirgas kayo. Wala kami kalaban-laban, ititirgas nyo kami? Gulong lang sa amin. Masuffocate ka, gulong lang? Kahit ilagay namin tong gulong sa leeg mo, hindi ka masuffocate. Pero yung tirgas, sigurado masuffocate ka. Napakasinungaling nyo! Yan perfect example. Binabaliktad nila para walang lalabas. Pinifilter po nila lahat. Pinifilter nila, kaya nananawagan kami sa mga hindi pa nabayaran ng media, ABS, CBN, GMA, TV5, local media here in Davao, TV, radio, Bombo Radio, lahat kayo. DZRH, FM station, nagbabalita, mga vloggers. Ito yung totoong nangyari. Huwag po nating i-twist. Ito yung totoong nangyari. Ay, baliktad na naman. Sino yan si Ma'am Catherine? DCPO spokesperson. Nandito ka, ma'am? O nandyan ka sa opisina mo, naka-aircon? Hindi mo alam ang nangyayari. Ano yung press release mo ngayon? Sige daw, be. Yung usok daw, na doon sa kalsada, ang layo-layo, ha? Pumasok daw dito sa loob ng gate, may paa yung usok. Sinungaling! Wala ka kasi dito! Kung saan ang usok, magic! Sinungaling. May video po kami, ma'am. Yes! Ma'am Katrina, kung nanonood ka ngayon, marami pong vloggers at thousands po nandito ngayon, nakakita po. Tama na po ang pagsinungaling, ma'am. Pwede ba? Pwede ba sa pagkakataong ito? Paboran nyo naman po ang taong bayan.
Pwede ba sa pagkakataong ito, mga kapulisan, tayuan naman ninyo ang sinumpaan niyong tungkulin. Huwag kayong matakot mawalan ng trabaho. Matakot kayo mawalan kayo ng dignidad dahil hindi niyo tinupad ang iyong sariling tungkulin sa timbayan. Mga pulis kayo ng mamamayan. Hindi kayo private army ni Torre. Hindi kayo private army ni Marcos. Sa pansariling interest, alam niyo yan. Ginagamit kayo sa pansariling interest, alam mo yan. Kahit sinong police officer dyan na tanongin ninyo, aside kay Torre, alam nila mali at illegal ang ginagawa nila ngayon. Alam nila yan. Tapos sabihin nyo, kami ay nanggugulo? Sir, hindi mo alam sinagsabi mo. Hindi mo alam pinagsasabi mo. Kung kami, sir, nanggugulo, hindi naabot dito, sir. May mga marami ng dugo dyan. Patayan na to. Kung nanggulo kami, iba po kami manggulo. May resulta po, nadanak ang dugo. Hindi kami nanggugulo. Hindi nyo ba nasagot ngayon? Bakit tinira nyo yung tear gas? Ikaw, Catherine. Catherine ang pangalan mo? Catherine, ito pala si Del Rey, DCPO, yung nagsabi na minaliit yung namatay dito. Minaliit mo lang namatay dito? Mahal mo sa buhay mo, mamamatay. At tanungin mo sa akin, sasabihin ko rin, hindi konektado at over fatigue lang yun. Maliitin ko rin yun. Ito shout out sa mga Special Action Force nasa second floor at rooftop ng JMC. Itong JMC, eskwelahan po namin yan. Mga sniper, bumaba na kayo. Shout out! Puntahan nyo ang presidente nating bangag na ayaw mag-hair follicle drug test. Siya ang aristuhin ninyo. Siya ang sniperin ninyo para si Inday Sara na ang papalit. Oh! Duterte! 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 Ang trabaho ng kapulisan, hindi mangharas, hindi mang-abuso. Ang trabaho ng kapulisan, manghuli ng mga durugista. Saan ang durugista? Nasa Malacanang. Hulihin ninyo! Hulihin! Dakpin si Bongbong Marcos! Marcos Bangag! 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 Ulitin natin. Maraming mga sniper, Special Action Force, nakaposisyon na. Rooftop, second floor, third floor, lahat ng floor dyan sa JMC, ha? Higher ground yun, paboritong area yan ng sniper. Paboritong area na higher ground. Binubulgar na namin kayo ngayon. Di ba kayo para sa bayan? Di ba naglilingkod kayo para sa bayan to serve and protect us, Filipino citizen? Dapat nandun kayo nakaposisyon malapit sa Malacanang. Dapat abangan na ninyo paglabas ng bangag na presidente. Sniperin ninyo para ang papalit ang ating mahal na Vice Presidente, Inday Sara Duterte. Duterte! 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 Bakit hanggang ngayon, hindi niya sinasagot ang hamon natin na magpa-hair follicle drug test? Sige nga. He didn't even deny. Hindi niya dinay na siya mismo pupunta sa PTV, sa kanyang press, Malacanang press. Ha? Tatay doon, magre-record. Hindi po ako durugista. Papatunayan ko po yan. Hindi po ako nagkukukunin. Okay, mapatunayan ko yan. Ang hamon ninyo, kasi presidente ako, kung ako presidente, kung wala akong tinatago, in public, live TV, magpa-drug test ako, hair follicle, kasi yan ang demand ninyo. Okay? Bansang Pilipinas, itong gagawin ko. Pero ngayon, nakakabingi. Nakakabingi ang kanyang katahimikan. Bakit ayaw mo magpa-hair follicle drug test? Kasi gusto pa sumulihot! Kayo dyan sa kapulisan, kayo dyan sa Presidential Security Group, alam niyo yung ginagawa ng presidente niyo, di ba? May naiiwan pa nga dito konti sa ilong niya di ba? Alam niyo yan. Huwag po kayong magbaang-maangan. Hinahamon. Kung nagtitipid ka, ayaw mo makuhaan yung milyones mo na nandyan na sa bangko ninyo, bilyones pa yan, kami na po, mahal na presidente, magbabayad ng drug testing mo. Kami na. Ako na lang, akuin ko na. Ako po magbabayad.
Sa condition, live po. Hair follicle, may first doctor, second doctor, third doctor, para sigurado para walang bilihan. At kung mapatunayan yan, at may mag-doktor na pipikiin, nakasalala yung lisensya, ikukulong. Yan. Kasi gusto natin ng maayos, gusto natin ng tama. Sabi mo, bagong Pilipinas. Baguhin natin ang imahe. Lahat gusto natin tama. That is very simple request. Idamay mo na rin si Abalos. Lahat ng gabinete ninyo, si Lagdameo, yung nagpa-party kayo, yung nasa picture, yun, kasi mga government officials po kayo. Bakit ayaw niyo pong kumasa sa challenge? Sige nga, nagdidemand po kami. Kayong mga pulis, bago kayo magpulis, di ba may drug test? Dapat negative? Requirement yan. Bago magpulis. Bakit ang commander-in-chief ninyo ayaw magpa-drug test? Sige nga. Adik yan. Kayo dyan ng mga kapulisan. Nag-formation na dyan sa loob. Parang sila na yung may-ari dyan sa loob. Marami pa po kaming mga kapatiran nandyan sa loob. Marami kaming kapatiran dyan sa loob. Maninindigan yan hanggang sa huling hininga. Walang alisan yan. Guarantee po yan. Guarantee yan. Kaya binubulgar namin ngayon ang kalamang illegal na gagawin. Gagamit ng dahas yan, pulis, at sasabihin na nag-resist po kami. Kahit sa ang argumento, talo po kayo. Hindi nyo tatayuan. Napakasinungaling nyo po. Tore, napakasinungaling mo. Apakasinungaling mo! Sinungaling! 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 Kayong mga kapulisan, Region 10, 11, 12, 13, meron pa akong nakausap, taga Mindoro. Siya yung team leader, hindi ko lang papangalanan. Bigla-biglang pinulaw sila eh. Tapos ito pala yung operasyon. Grabe ang kanyang hinanakit. Hindi ko papangalanan. A lot of them, mga opisyales, naghihintay lang talaga sila ng signal. Sawang-sawa na po sila. Kayong nakakarinig na mga pulis dyan, dapat hindi kayo nakaharap dito sa amin. Dapat doon tayo nakaharap lahat. Abangan natin si Tore. Papayag kayo, ginagago kayo. Sige nga. Pagka papayag kayo na binastos ang pagkatao ninyo, magti 3 days na po sir, nandito pa kayo. Wala kayong mga bihis. Walang sapat na kain. Kilikili. Hindi kayo naliligo. Sir, hindi to pag-insulto sir, pero totoo yan. Pinull out lang po kayo. Wala po mga briefing. Pagdating na dyan sa kampo, yan yung briefing na ito yung gagawin ninyo. Sir, napaka-overkill pong ginawa nyo sa compound namin. Kinunan po kayo ng dignidad ng iyong general, ng iyong regional director. Papayag kayo niyan? Kayo dyan, kung nasa sakto kang pag-iisip, ay hindi ko papayag dyan. Napakaraming trabaho pa, pagpupulis lang ba? Tapos, papayag ka na mga abuso ka ng kapwa mo? You are in authority, kami mga sibilyan. Nasa iyong otoridad at kapangyarihan. May mga armas, may mga baril. Kami, walang-wala. Walang kalaban-laban. Pero pilit yung ginigipit, hinaharas. Pagdating sa media, baliktad. Alam nyo yan eh. Puro sinungaling yung sinasabi ni Tore, alam nyo yan. Piruin mo, ikaw, Officer De La Rey, DCPO, sana makaabot ito sa'yo. DCPO spokesperson. Wala ka dito. Sinabi mo, yung usok sa kalsada ng gulong, Nagmarcha. Hinanap yung tatamaan ng tirgas at yun daw, tinamaan ng usok ng gulong. Hinanap talaga. Ma'am, puro kasinungalingan lang ba lalabas sa ating dila para pagtakpan ang pang-abuso ng ginawa ng kapulisan? Nandito po kami, may video po kami. Alam mo saan papunta ang hangin? Nasa airport po tayo. Papunta doon po ang hangin, ma'am. O dito, papuntang gate. Hindi mo yan ma-justify kasi sa iyo, salita lang. Sa amin, ebidensya. May videos po kami. Sinungaling nga! Sinungaling nga kasi! Put niyo. Kami dito, sawang-sawa na kami sa mga puro kasinungalingan. Sawang-sawa na po kami. Sawa na. Pagod na kami sa puro kasinungalingan ninyo. Lahat ng pinaggagawa ninyo dito sa amin, maniningil kami hanggang hukay.